Hello mga ka-friendship! Good day sa inyong lahat. Ayan, welcome back again to our vlog. So ayan mga ka-friendship, for today's video ay pag-uusapan natin ang palitan ng pera Omani Real to Philippine Peso. Ayan mga ka-friendship, sa aming mga OFW ay napakahalaga po nitong palitan ng pera at or exchange rate. Ayan, dahil nga po kapag every month kami nagpapadala ay lagi namin pong isinesearch kung magkano ba ang palitan. Kaya eto ngayon mga friendship, sobra kaming natutuwa dahil nga ang laki ng palitan. So ngayon umabot ng 147.22 ang palitan ng pera. Ang 1 real lang po yan. So sa peso, ang 1 real is 147.22. So ayan, napakalaking bagay po yan. Compare po sa nakaraan na maabot lang ng 140 or 139 hanggang 142. Yun po mga ka-friendship, kaya napakalaking bagay po sa amin ito. Pero ano nga ba ang naging masamang epekto nito sa mga pinapadalhan nating mga mga pamilya natin? So ito mga ka-friendship ay base lang po ito sa experience ko mga ka-friendship at sa aking pamilya. So hindi ko po nilalahat, pero ito po yung nangyari. Yung palitan po is malaki dito sa Oman, pero yung kaltas po sa Pilipinas ay malaki po yung kinakaltas nila. So hindi ko alam kung umabot po sa 300 pesos or more than payata, lampas payata sa 300 pesos yung kaltas kapag nag-claim ka ng pera. So dito po kasi kapag nagpadala ka ay meron na siyang kaltas 2 real and 100 baisa. Kung i-count mo yan sa Philippine peso is aabot siya ng 300 din. Kulang-kulang 300 mga ka-friendship yan. Mahina tayo sa mathematics eh. Kaya kulang-kulang 300, kulang-kulang ako. So ayun. So bali, mga ka-friendship, ang magiging kaltas niya kapag nagpadala ka is maabot ng 600 pesos. So malaking bagay na rin 'yun mga ka-friendship. Kumbaga, pwede mo na siyang maibili ng bigas, 'di ba? Pero wala tayong magagawa kasi yun yung patakaran at rules nila. Kaya yun po mga friendship, gusto ko lang i-share sa inyo na hindi porke tumaas yung palitan dito is okay na. Hindi po, kasi pagdating sa Pilipinas, ang laki din ng kinakaltas nila. Pero ganun pa man mga ka-friendship, kailangan pa rin nating magpasalamat sa Panginoon. Maliit man o malaki, yung mga biyayang ating natatanggap, ayan, kailangan nating ipagpasalamat. Meron man o walang biyaya, kailangan nating magpasalamat sa ating Panginoon. So yun po, at maraming salamat sa lahat ng nanood, sa suporta nyo at walang sawang pagre-react sa aking mga video. Kahit minsan wala nang kakwenta-kwenta. maraming salamat pa rin. God bless. I love you all.